So, merong post si Miss Cathy Binag mga ate at kuya na bigwas kay Migs Nograles. Ito po yung ang pamilya Nograles po yata ay, mga gustong ma-conquer din ang Davao. I think so, 'no? Dahil nga ang namamayagpag sa Davao City ay ang mga Duterte. So, kaya lahat ng ginagawa siguro ng mga Duterte ngayon ay si Kong Pulong nagsa-suggest nga po ng mandatory drug testing sa mga politiko, kinokontra nila kasi ang labag daw ito sa batas. Labag sa batas, pwedeng yun ang meaning ng unconstitutional eh. Labag sa batas kung siguro mag-aano pa lang, magpa-file pa lang ng candidacy at hindi pa nakaupo, 'di ba? Wala naman kasi yun sa requirement siguro ng kung gusto mong tumakbo talaga, wala namang nire-require na drug testing. Hindi naman yung kasama sa nire-require ng saligang batas natin na kung tatakbo ka sa isang posisyon eh dapat may drug test. Kaya nga pinopropose eh kasi wala pa, 'di ba? So, pagka nakaupo ka na, magpa-drug test ka na kasi siyempre malay namin nung nangangampanya kayo, binobola-bola niyo lang kami muna. Ang galing-galing yung manligaw, may kailangan kayo sa amin, kailangan niyo kaming mapa-oo, kailangan niyo ang matamis na boto namin. Ay nang umupo kayo, 'di ba gano'n naman talaga, o nakuha na ang gusto sa atin, ay kanya-kanya ng asal pagkatapos. That's why siguro pino-propose ni Kong Pulong 'yan. Actually, yung Korte Suprema, 'di ba? Parang nire-require na ngayon ng judiciary na lahat ng mga associate justices, Supreme Court justices, mga hukom at kung sino-sino pang empleyado ng Korte Suprema, Korte, dapat ay mag-drug test, may annual drug test or ganun nga. Kasi nga, ayun ang maganda, may integridad ang Korte ng Pilipinas. So bakit nga pala natin kailangan pa ang ICC? Ay nasa tamang pag-iisip pa naman ang mga korte sa Pilipinas. Oh, ay kung bakit ito naman siyempre hiwalay na ano yon na govern body, no? Judiciary yon. Itong legislative, itong mga kongresista at mga senador o kongresista sila lahat as a whole ng mga representatives ng taong bayan at ng bawat distrito, bakit takot kayo at ayaw ninyo sa drug test? Sino ba ang ayaw magpa-drug test? Pwede namang ihi, pwede namang kapirasong buhok, pwede namang kukungaraw kasi keratin din naman 'yan, no? Pareho naman ng tawag diyan, ng component ng buhok ang kuko, pareho silang keratin. So, masakit bagang magupitan ng kuko or mabunutan or magupitan ng buhok? Hindi naman siguro. So, anong kinatatakot nila sa mandatory drug testing kung sakasakali nakaupo na sila? Kasi magiging pabor sa atin yun sa taong bayan na ang mga naglilingkod sa atin ay hindi adik. Iba po ang takbo ng pag-iisip ng mga lulong sa droga. Alam, wala sa sariling katinuan. Mga war freak ang mga yan, mga paranoid. Kinikwento ko nga sa inyo kanina eh. 'Di ba? Minsan napapasakay ako sa tricycle driver na gusto akong gahasain. Pati yung mga jeepney driver, pag wala ng pasahero, ako na lang natitira. Lalo't mahabang biyahe, tinitigil ng driver, nililiko ng driver sa mga madidilim na kakalsadahan at baka pwede naman, ganda pang tawag sa akin. Ganda, baka pwedeng mag-quickie muna tayo at ako'y pagod sa biyahe, kailangan ko ng kaunting hayahay. Ay kung ako na may kanding akla, edi siguro pumayag na ako para libre na ang aking pamasahe, hindi ba? Pero syempre, malay mo, saksakin pala ako noon or whatever. Ang dami po ngayon panahon ni Ninoy ganyan, ni Ngoy Ngoy rather, ganyan ang na-encounter ko sa biro niyo driver pa lang yun, iba pa yung mga tambay sa kanto. Oh, ang daing adik talaga mga ate at kuya. So, mapa-driver, 'di ba, mga tambay sa kanto kung saan-saan, ang daing adik sa komunidad tapos politiko ganyan din. Papayag ba kayo na mga lulong din sa mga pinagbabawal na droga? So, anong pinapalag-palag mo, Migs Nograles? Anong iniaangal-angal mo sa mandatory drug testing? Takot ba kayo, ha, na makunan ng ihi, magupitan ng buhok at kuko para lang ma-prove na kayo ay hindi ilulong sa ipinagbabawal na gamot? Bakit nyo kinokontra? Makakontra lang baga kayo o kayo ay may ginagawa talagang kababalaghan? So, eto nga po, nag-post si Miss Cathy Binag and binabanat-banatan niya itong si Migs Nograles na kumukontra kay Kong Pulong. Ay, okay, hold on. May nag-message na puting ahas. Puting ahas?
puting, ano bang tawag sa kanila? Puting hito. Ito post ni so may link na shinare si Miss Cathy Binag. Loud and clear naman daw, sabi ni Ate Parvina. Thank you. Okay naman ang audio natin. Thank you, thank you. Okay, like and share kayo dyan. Ano to, i-depensa, huwag ipasa sa iba. Nograles sounds off on Kong Duterte's random drug testing bill. So, kinukontra nila, no, unconstitutional nga daw, labag sa batas. Eto ngayon ang sagot ni Miss Cathy Binag. Basahin ko na lang. Pinatunayan nyo lang na totoo lahat. Ang alin, Miss Cathy. Malinaw na ang mga nag-react against drug test ay mga guilty. Mix Nograles. Again ha, ang sabi ni Miss Cathy, malinaw na ang mga nag-react laban sa drug test na pinopropose ni Kong Pulong ay guilty at takot. Inaakusahan ka na, Migs Nograles. Guilty ka raw ba? Ako ang nagtatanong pala, guilty ka ba of using prohibited substances? Kasi sabi ni Miss Cathy, guilty eh. Ang kumukontra, guilty. Ang kumukontra, takot. Takot ka sa drug test. Parang ang sarap palang maging politiko, mga ate at kuya. Kasi, di ba mo, tingnan nyo, hundreds of thousands ang sweldo ng mga yan buwan-buwan. Ang budget ng opisina ng mga yan, ang MOOA, milyon-milyon. Tapos, pwede pala tayong pamunuan ng mga addict, ng mga may malubhang sakit, kasi ayaw nila sa drug test, ayaw nila sa medical exams, wala silang ganyan. Hindi katulad na magtrabaho ka sa mga, di ba, maging sales lady ka, sales clerk, maging factory worker, kahit anong trabaho na, kahit saan kumpanya ka mag-apply, requirement po ang medical exams. Kailangan fit to work ka. At kahit nag-a-apply ka pa lang nun, pag nagtrabaho ka, may surprise drug test, may surprise medical exams. Paglabas mo ng shift mo, may may nakaharang doon na mga nurses sa labas. May mga mobile clinic thingy. Ganun po nangyari sa amin nung ako nagtatrabaho pa. Merong nakaharang doon sa harapan ng aming company na parang bus kung saan doon ka magpapa-drug test, doon ka magpapa-blood test, kukunan ka ng dugo, mga ate at kuya. I-x-ray ka. May mga bit-bit silang equipment. Pag ikaw hindi pumasa dyan, hindi ka na babalik kinabukasan. O paglabas ng result, hindi ka na makaka-duty. Pag nalaman na, ang trabaho kasi namin, panggabi, so marami talaga rin siguro sa amin ang natutuksong, di ba? Hindi lang Yossi ang tirahin, pati Maria Juana hanggang Tiabu na, puyatan ang trabaho. So are the drivers ng mga panggabi ang shift. Yung mga bumabiyahe ng panggabi, yung mga bumabiyahe ng malalayo, yung mga bus drivers, mga truck drivers, marami ang umaamin sa kanila na gumagamit sila ng Tiabu para gising sila. Otherwise, baka makakos pa sila ng aksidente kung sila ay aantok-antok, yung iba nakakatulog sa biyahe. Walang choice ang iba kundi gumanyan din. At saka siguro hilig din nila. Tapos ngayon ang mga politiko kinukontra ito. Ultimo driver ka, ultimo security guard ka, may mga ganyan, may mga drug test. Kasi nga alam din ng ibang companies na baka ngayon kanilang empleyado, mga driver nila halimbawa, ay tumitira nga ng pinagbabawal na droga para gising sa gabi. Tapos ayaw mo, basahin ko lang ha, tuloy ko lang. Baka naka-jamming kayo. Migs Nograles, naka-jamming ba kayo? Kasi naririnig na, Migs Nograles, parang may binanggit si Miss Maharlika parang kinikilig-kilig ka daw kay Sandra. Yung panganay, yung mukhang tomboy na panganay ni Butod at Kuting, kinikilig-kilig ka raw dyan ha. Kung pagbabasihan natin yung mga revelation ni Miss Cathy Binag, mukhang yung panganay ni Kuting at Butod, nagpupulvoron din. Baka mamaya na-chok-chak chenes ka na niyan kasi gandang babae yan si Migs eh. So baka naka-jamming kayo. Ay? Nagkasama kayo sa pulveron party? Wag na ninyo iboboto yung mga yan, mga regular employees ng nga athletes, etc., etc., pinapa-drug test, politicians pa kaya. Tama, may point.
Anong meron? Bakit ayaw ninyong gawin? Alam na ninyo po natin ang dahilan, alam na po natin ang dahilan, so wag na po natin sila suportahan. Nakakapangilabot ang harapang paglalantad ng di pagsang-ayon laban sa droga. Wow! O nananawagan pa dito si Miss Cathy Binag, mga tat kuya. Calling mga puting bubuyog sa Congress. Sa Congress, nagkaka-typo error dito si Miss Cathy. It's time na ilabas na ninyo ang video and evidence ng mga partying nila. Oh, siguro ito yung mga staff ng mga kongresista, no. Ilabas nyo yung mga video at ebidensya ng mga partying nila. Magbibigay ako ng premyo aside sa mga puting bubuyog, but also sa mga may hawak na evidence. Magpapapremyo si Miss Cathy. Nakasama ka ba Migs Nograles sa mga partying na yan? Nakahalubilo mo baga, ikaw baga ay nakatikim ng polvoron? At hinahamon ni Miss Cathy ang mga staff ng mga kongresista, lalong-lalo na yung kumukontra, ilabas ninyo kung may hawak kayong ebidensya, bibigyan pa kayo ng premyo. Bakit nga naman kayo matatakot sa drug test? Ako nung bago-bago ako nagtatrabaho, akala ko nakakatakot ang drug test. Kasi baka nga kukunan ka ng dugo. Ay, sa blood test naman pala yun, no? Sakit na like siguro AIDA or HEPA. Pero yung drug test naman namin kasi ihi-ihi lang. Pero syempre, politiko to, mas malalaki ang sweldo. Ako naman noon ay sumisweldo lang ng 10,000, 12,000. Ganun na ang requirements, ganun, di ba? Hindi ka makakapag-stay sa kumpanyang yan kung hindi ka fit to work. Kung ikaw may malubhang sakit, kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ligwak ka sa banga. Sa pagkakarampot mong sweldo, kung hindi ka pa mag-aayos ng pamumuhay at pananarabaho mo, pwede ka pang matanggal. Eh, ito mga politiko, ang lalaki ng sweldo. Karapatan ng taong bayan na i-require. O sabihin natin labag sa batas kung ikaw ay tumatakbo pa lang. Wala naman ika sa requirements ng saligang batas yan na dapat ay negative ka sa drug test. Pero pag ikaw nanalo na't nakaupo na, teka muna, paano namin malalaman kung maayos pa ang isip mo? Pwedeng hindi ka nga adik nung nangangampanya ka pa or nagpa-file ka pa ng candidacy, malay mo pag upo mo, nahawakan ka ni Sandra, nahawakan ka ng kaadikan ng ibang politiko, abay dapat, di ba, saka ka eventually naging adik habang nasa posisyon ka na, nahawakan ka na ng pagiging buwaya at demonya, dapat, di ba, dapat alam ng taong bayan kung ang mga pinapasweldohan nating ito ay nasa tama pang pag-iisip. Dahil hindi biro, sila ang namumuno, 'di ba? Sila ang hahawak ng pera natin, saan nila dadalhin, saan nila gagamitin kung sila ay mga bangag. O ano, Migs Nograles, anong sagot mo dito sa pahayag ni Miss Cathy? Halatang halata daw kayo lahat ng mga kumontra, bakit nyo kukontrahin? Pabor sa taong bayan yan. Pabor din yan sa inyo. Kasi baka mamaya yung mga katrabaho nyo adik, masaksak pa kayo. Paano naman kayong matitino kung talagang matino kayo? Bakit kayo hindi sumasang-ayon? Bakit kaya ayaw nila mga tat kuya sa drug testing? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.